Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on 1 Samuel 17, verse 45 and 46. Praise the Lord. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with the sword, and with the spear, and with the shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee. And I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. Praise the Lord. All right. Praise the Lord. Ang kaharap ni David ay walang iba si Goliath. Ito yung giant. Ninyo ba alam bakit nagkaroon ng giants ang mundo? Because of the fallen angels which intermarriage with human being. Ang naging anak nila, mga giants. So, ibig sabihin yan, si Goliath ay bunga ng mga fallen angels. Ito naman si David, represents human being. Tayo ang nire-represent ni David. And David believed God, and he has God in his life. Meron siyang Diyos sa kanyang buhay. At hinarap niya yung giant na yan in the name of the Lord. In the name of the Lord who made heaven and the earth. In the name of the Lord na inaway at kinalaban at nagrebuilde yung si Lucifer doon sa Panginoong Diyos na lumalang sa lahat. Hindi siya naig, natalo siya, kaya tinapon siya dito sa sanglibutang ito. Kaya walang ibang paraan tayo magwagi sa sanglibutang ito, but only through in the name of the Lord. In the name of the Lord God Almighty, which is the name of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sinasabi diyan, wala nay laing kaluwasan sa bisan asa paniining kalibutana, kay wala nay laing pangalan sa silong sa langit nga gihatag kanaton tanan nga pinaagi kaniya maluwas kita. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kaya ganon din sa buhay natin ngayon. We do not fight against flesh and blood, but against principalities, rulers of darkness in high places. Kung narinig natin ang gera way back, kailan nangyari yung World War I? Sinundan ng World War II. And it was ended 1945. And now, it might have another war. I hope and pray na hindi magkakaroon ng World War III. I-pray natin yan. But if, kung mangyari man yan, don't be afraid. Praise the Lord. Huwag matakot. Sinabi na yan ni Lord Jesus Christ, there will be wars and humor of wars. But be not afraid. The end is not yet. Hindi pa yan ang katapusan. Kaya therefore, sa buhay natin, be strong in the Lord Jesus Christ. Be strong in the Lord para kung makaharap natin yung lalang ng masamang espiritu. Alam niyo, before the World War I, before the World War II, there was war already that is happening dito sa sanglibutang ito. Tingnan mo kung paano pinatay si Adam at si Eva. Tingnan mo natin paano pinatay ang mga tao sa panahon ni Noah nung binaha sila. Paano napatay yung mga tao sa Sodom and Gomorrah. And that war has been done so many times already. Marami ng beses until sa ating henerasyon ngayon. Marami ng mga taong namamatay na hindi sila nakahanda sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi nila naharap victoriously yung kanilang pakikibaka sa kanilang spirituality. Kaya
beforehand na pumutok ang gera dyan sa Ukraine na ngayon ay nangyayari na against sa Russia. Actually, mas meron pang gera na matagal nang nagsimula and it is now still going on, and this war, it is the war of the fallen angels and the human being. Yan ang totoo. At maraming hindi nakakakita, maraming hindi nakakaalam sa gera na yan. They thought it is just a matter of just a war of between flesh and blood. No. It is the war against principalities, against rulers of darkness in high places. Ang Diyos lang ang tanging makapagbigay sa atin ng spiritual understanding sa mga bagay na ito. Or else we will be the same sa mga tao na hindi naniwala sa Diyos, who are blinded. Blinded. Pag sinabing blinded, you cannot see the things that you ought to see. Hindi mo makita yung mga bagay na kailangan mo makita. Blinded, hindi nakakaunawa sa mga bagay na dapat maunawaan. And napakahirap. Without God, we are blind. Without God, we are dumb. Wala tayo. Kaya, ang ating pananampalataya, palakasin natin sa Panginoong Diyos. Praise the Lord! Para magkakaroon tayo ng katagumpayan sa sanglibutang ito, in the name of the Lord, sa pangalan ng Panginoon. So remember that giants are the products of the fallen angels. So, Goliath representing Satan. David representing human being. If you are like David, who has the faith in God, then you will surely have the victory against giants. Sigurado, pag meron kang Diyos sa buhay mo, dahil may pananampalataya ka sa Diyos, meron kang pagsunod sa kanyang kalooban, then 100% manaig ka sa giants sa sanglibutang ito led by Satan. Kaya, therefore, napaka-importante, huwag nating pabayaan yung ating spirituality. Do not ever neglect your spirituality. As much as possible, huwag mong pagutuman ang iyong spiritual. Huwag mo talagang pakulangan ng kalakasan kasi kunti lang magkaroon ng pagkakataon ang masamang espiritu. He is like a roaring lion. Humahanap yan lagi ng pagkakataon sa buhay natin. Nangita lang na siya o kanabitang tsansa makakita niya sa ato. Musingit dayon si Satanas para atakihon ta niya, para laglagon ta niya, para itulak ta niya sa pagpakasala. Then he knows the wages of sin is death, and that will be the cause of our destruction. Alam ni Satanas, because he knows what are the secrets of God in heaven. He knows that the wages of sin is death. At dahil dyan, itutulak tayo sa pagkakasala laban sa ating Creator para tayo mamatay. Kaya, therefore, si David nanaig against giant, against Goliath. Don't you know there were 5 giants which David defeated in his lifetime? Sa buong buhay ni Goliath, 5 higante ang kanyang napuksa. Did you remember when David ran to the brook doon sa ilog before he faced Goliath? He took 5 smooth stones. Kumuha siya ng mga 5 bato. And that stones represents our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. It is only through our Lord Jesus Christ we can defeat giants. We can defeat the fallen angels. Yan lang, wala nang iba. Kaya pagbutihin natin ang ating buhay spiritual. Tingnan mo, anong testimony ni David? Why he defeated so much giants. Basahin natin. 2 Samuel 22, 33 hanggang 35. Praise the Lord. God is my strength and power, and He maketh my way perfect. He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places. He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms. Yes, remember, the earth is the field, is the battlefield. Itong ating tinitirahan na lupa, this is the battlefield. This is the battle between fallen angels and human being. Ito yung battlefield ng mga
fallen angels at ng mga tao. Kung wala kang Diyos sa buhay mo, it is impossible for you to win the battle. Imposible sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. Pero if God is with you, who can be against you? You can overcome them because greater is He that is in you than he that is of the world. Kaya kinakailangan natin ang Kristo, kinakailangan natin ang Spirit of God nandito sa buhay natin para ma-defeat natin ang war na nandito sa sanglibutang ito, which is most of the people of the world does not notice. Hindi nila na-notice ito. They thought it is a matter of life here on earth which is so quick, tapos wala na silang aatupagin, wala na silang haharapin. No. Ang buhay natin sa sanglibutang ito, which is very limited and temporal, there is life awaits ahead. Merong buhay na naghihintay sa atin. And it could be life forevermore with our Creator, and it could be death forevermore with Satan, the devil. Kaya therefore, sa buhay natin, ating alalahanin ang sinabi ni Lord Jesus, huwag niyong katakutan makapatay sa laman, hindi makapatay sa inyong kaluluwa. Katakutan ninyo ang makapatay sa dalawa, laman at kaluluwa. And there is no other than but God. So therefore, umayos ka sa Diyos. Manampalataya ka, sumunod ka. Pag tukso-tuksoin ka ng kaaway ng Diyos na humiwalay sa Diyos, lumapastangan sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, huwag kang magpadisib. Katakutan mo ang Diyos because He could kill you physically and spiritually. But, magagawa niya yan. Kaya sa buhay natin, be strong in the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi ni David, God is my strength and power. He maketh my feet perfect, or He maketh my way perfect. He maketh my feet like hinds feet, and setteth me upon the high places. He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by my arms. This field is the battlefield between human and fallen angels. Kaya, walang iba makapagbibigay sa atin ang Panginoong Diyos lamang ng katagumpayan. Siya lang at wala ng iba. Praise the Lord! Some of the citizens of Ukraine were interviewed by so-called newscasters, or let's say media. Some of them, while being interviewed, are crying. Umiiyak sila. Umaalis na sila doon sa lugar na malapit sa border, doon binubumbahan ng Russia. And some of them went inside of the subways of train. No, doon sila sa subway ng train, nagtatago as foxhole. And some of them, nagtago na sila. Then ang iba, nagmamadalian ng sumakay ng train, papuntang Poland, papuntang kung saan yung neighboring nila na country. They are afraid to die. That's true. But, ang pinakamatinding kamatayan na hindi nakikita ng tao sa sanglibutang ito, ang kamatayan na mamatay ka, wala sa iyong Creator. Ang kamatayan na mamatay ka, na hindi ka handa at ligtas sa pagharap mo sa iyong manggagawa. Kaya, kailangan talaga ang gospel must be proclaimed. Kung meron mang tinatawag na sign of the end of the world, there is no other but the proclamation of the gospel to the entire world. Yan ang pinaka-last sign na makikita ng buong mundo. Ang pag-proclaim ng kanyang gospel to the entire world, that will be the last sign. Then the end will occur, will come. Not the nuclear weapons can finish, can end the world. Hindi yan. But God, the only one that could finish, that could end the world. Kahit papaputukin nila ang lahat ng nuclear weapons, ubusin pa nila, hindi pa rin nila matapos ang sanglibutang ito. There could be some survivors. But when God finished the world,
no one can survive. Walang makakasurvive. And kailangan maintindihan natin at malaman natin why God would finish the world. Bakit tatapusin niya ang sanglibutang ito? Dapat natin yan malaman at maintindihan so that ngayon pa lamang buhay pa tayo na meron pa tayong pagkakataon to escape, na maka-escape tayo from the wrath of God. Let us come, let us go to God. Na siya lang yung makakaligtas po sa atin, wala ng iba. There was a time na isang hari dito sa Bible which named Hezekiah. There was another defiance who defied God of Israel. Meron na namang hamon na humamon sa Diyos ng Israel. Israel, this is the example of God on earth as people who believe God because of their father Abraham. Praise the Lord. So, let us believe God to become like Israel, which God delivered out of the hand of their enemies. Ganon din sa buhay natin ngayon. There was a time that King Sennacherib of Assyria went before the King Hezekiah. Sabi niya, sino yang Diyos mo na makapagligtas sa aking kamay? Other gods, other nations, which their God never able to deliver them out of my hand. The same with your God, He cannot deliver out of my hand. Kumbaga pa, gusto ni King Sennacherib, itutulad niya ang Diyos ng Israel sa Diyos ng mga heathen, which God are idols, which God are not true God, hindi totoong Diyos. Anong ginawa ni King Sennacherib? Because that defiance was formed in a letter. Sinulat yan ni King Sennacherib. Anong ginawa ni King Hezekiah? He went to the altar in the tabernacle and did present the letter to their God. Oh God, alam mo what is the content of this letter? The letter of the king of Assyria, King Sennacherib. Ito yung sinabi niya. Lahat daw ng mga Diyos na kanyang mga kaaway, na kanyang tinalo, hindi nakaligtas. Ganon din daw ang Diyos namin na walang iba kayo, O Lord my God Almighty, the God of Abraham, of our father. Tataluhin din daw kami. Hindi ka raw makaligtas sa amin. O God, save us. Anong message ng Diyos? That should be spoken, that should be delivered by that king to the people of Israel. Basahin natin. Isaiah 54:17. 2 Chronicles pala, 32 verse 8. Praise the Lord. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Ayan. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. You know, anong nangyari? Sinong hindi matakot? There are how many heads of soldiers yung Judah at that time, comparing to the Assyrian soldiers. Alam mo, ilang thousands, napakarami na yan. 185,000 Assyrian soldiers with King Sennacherib na dinala niya doon para i-invade, para taluhin yung Judah na yan. Anong ginawa ng Panginoong Diyos na kung saan nag-pray yung hari sa mga pinili ng Diyos? Nagpadala lang ang Diyos ng isang anghel. Only one angel which God sent. Isa lang. Pagkabukas, all 185 Assyrian soldiers become corpse. Naging mga dead bodies. Patay sila lahat.
Tapos umuwi si King Sennacherib into his home. Nag-abang sa kanya yung anak niya na umupo na doon sa trono. Pinatay niya yung sariling ama niya so that he might take over the throne of his father. Patay din si King Sennacherib. So, ibig sabihin yan, there is no number of soldiers or of multitude of people can defeat the people of God or the children of God. Because theirs are arm of flesh, but for us is the God of all gods. Praise the Lord! Kaya, ganun sa buhay natin. Huwag tayong matakot. Kung gamitin man ng dyablo ang physical bodies of the people to fight against us, do not be afraid. God can deliver us out of their hands. Kung papanguluhan man ito ng fallen angel, huwag kang matakot. He was already defeated up in heaven, and he will be defeated here on earth. And finally, he will be cast into the lake of fire. Talo yan. Kaya ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos, huwag mong panghinaan ang pananampalataya mo. Kasi ang kaaway natin, super yung kanyang deception. Super yung kanyang temptation. Super yung kanyang hindi basta-basta. Kaya nag-warning si Jesus. Watch and pray that ye enter not into temptation, for the spirit is willing, but the flesh is weak. Anong ibig sabihin ni Lord Jesus? Kung panghinaan mo yung spirituality mo at ma-overcome ka ng flesh mo, the flesh cannot defeat Satan. Pero kung palakasin mo yung spiritual mo, yung faith mo sa Panginoong Diyos, yung devotion mo sa Panginoon, yung obedience mo sa Panginoon, then that is the time you can overcome the devil. Because it is only the Spirit which is able to defeat Satan. And that is being led by God. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, maindigan tayo. Alam niyo anong kondisyon ni Goliath? Sabi ni Goliath, nung hindi pa siya napatay. Pili kayo sa inyong hukbo na aking haharapin para magpunyagi kami. Pag kayo ang natalo namin, you will be our servants. Pag kami naman ang natalo, we shall be your servants. Ano ibig sabihin yan? Pag natalo tayo ni Satanas, we will be the servants of sin. Pag natalo naman natin si Satanas, they can never be our master, but we will be the servants of God. Praise the Lord! At under natin sila. Hindi sila pwedeng mag-level up sa atin, neither mag-exceed sa atin because of God that is in us. Kaya ganun ka-importante sa buhay natin. Let us exceed the wisdom of this world. Let us exceed the understanding of this world because we got the understanding and wisdom from heaven, from God. Importante masyado yan. Praise the Lord! Kaya para tayo ay hindi. Alam mo, sa sanglibutang ito, if God would deliver His people from any among of these nations, kayang gawin ng Diyos yan. Naalala niyo yung actual na nangyari sa Israel? Israel against Egypt? Or Israel against nations that are surrounding them, yung nagpalibot sa kanila? Na nakuha lamang nila sa 7 days, natalo ang kalaban. Anong testimony nila? Daming testimony, hindi lang nila halos pinapahayag sa sanglibutang ito. God made His power and His strength for people of Israel to win the battle. It is impossible for men, but with God, nothing is impossible. At yan yung pangako ng Diyos sa kanyang mga servants. Basahin natin yan. Isaiah 54:17. Praise the Lord. No weapon that is formed against thee shall prosper,
and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. See, no weapon that is formed. Name all the weapons that is being formed or created or made by this world. You might say, what? Cannons? Rockets? Guided missiles? Atomic bombs? Ano pa yung mga weapons? No weapon that is formed against you, against the servants of God, against the people of God, against the faithful children of God, will prosper. Hindi yan sila maging pakinabang against the people of God. Neither tongue that will rise in judgment, thou shalt condemn. Ibig sabihin yan, kung mag-pronounce man yung kalaban ng mga anak ng Diyos to condemn us, yung tongue nila na nagsabi, i-condemn tayo, they cannot do it. Hindi nila magagawa because God will defend His people. Praise the Lord! And God can do it both physically or materially and above all, spiritually. Spiritually, kaya niya tayong dipinsahan from the power of darkness. Physically or materially, kaya niya tayong protectionan from any weapons that is being formed dito sa sanglibutang ito. God can handle it. Kaya ganun po kaimportante yung ating pananampalataya sa Diyos. That's why, sabi nga ni King Sennacherib, theirs are arm of flesh, but ours is spirit, which is representing the Creator, the living God. Kaya sa buhay natin sa sanglibutang ito, let us face all the challenges in the name of the Lord, dahil dyan lang tayo magtatagumpay, dyan lang tayo magwawagi. Kaya ayusin natin ang ating spirituality. Praise the Lord! What is our weapon? Basahin natin. 2 Corinthians 10:4-6. Praise the Lord. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, and having in our readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. What kind of weapon do we have now, today? Our weapon is not carnal, but mighty through God. Ano ang ating sisirain? Ano ang ating i-destroy? Pulling down the strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, yun ang ating sisirain. Anything, any thought, any action that will go against the knowledge of God, ito yung ating sisirain. Ito yung ating i-destroy first sa buhay natin. Praise the Lord! After we have done to ourselves, then let us help others. Kaya nga sabi ni Jesus Christ kay Peter, Peter, Satan would like to sift you, but be not faithless, but believing. If thou art converted and strengthened, strengthen your brethren. So, unahin natin sa sarili natin. Let us destroy yung mga pag-iisip at hakbang at gawa which is against the knowledge of God. And let us bring into the captivity to the obedience of Christ. Dalhin natin ang ating sarili natin doon sa pagkabihag sa pagsunod kay Kristo Jesus. At kailan natin mangyayari at kailan natin magagawa our revenge against our enemy? When obedience is being done, we have already taken the revenge. Pag nakasunod ka na, nakaganti ka na kay Satanas. But until now, if you are not yet done in obedience to our Lord Jesus Christ, hindi ka pa nakaganti kay Satanas. You are still captive of the devil. You are still in the hand of Satan.
Hindi ka pa nakawala. Hindi ka pa nakapag-take revenge sa Kanya. But if obedience is being fulfilled or done to your life, dyan sa harapan ng ating Panginoong Diyos, that is the time we can consider you have already revenge against your enemy, Satan, the devil. Pero kung yung obedience na yan na hindi pa nangyayari sa buhay ng ninuman dito sa atin, hindi ka pa nakaganti sa kaaway. You are still under His control. Kaya, ganun ka-importante itong ating spirituality. Hindi natin ito maisi-isi. You need to be sincere. Kailangan maging sincere ang bawat isa. Tingnan mo si Brother Dudo. Why Brother Dudo become sincere person in forsaking all kind of vices which matagal lang nag-alipin sa kanya. Imagine that man. Mababa ang 2 lungnik ng tandway ang nauubos niya per day. Per day. And it is daily. Matagal na siya naging babad sa bisyo na yan. Until ang nangyari sa buhay niya, naging forsaken siya sa mga baryo malapit sa siyudad ng Dipolog dahil isa siyang taong gumugulo sa community. Pag nalasing yan, magkahamon na yan ng patayan o kaya suntukan. Pag wala siyang kasuntukan, wala siyang kaaway, parang uhaw siya sa gulo, uhaw siya lagi sa paglalasing. Kaya pinatira na lang siya doon sa bundok, sa malayo sa ano. Pero kahit doon pa rin siya sa bundok, tuloy pa rin yung kalasingan niya. Meron pa rin siyang maraming mga kasamang manglalasing. Pero there was a time when he encountered God. God sent His servant. Pinadala ng Diyos ang kanyang servant. Dahil yung kanyang elderly sister, Sister Gemma, believed God. And he asked God to send His servant doon sa kanyang brother. Nagbigay doon ng word of God. Naprayhan siya. Anong sabi ni Brother Dudo after he was prayed? Sabi niya, kasi personally, I talked to him. Itong last kong pagpunta sa Dipolog, nung paghatid namin kay Brother John Mark. Pastor, katong pag-ampo nimo sa ako, pagkaugma na mati rako sa akong lawas, kung mangita ba ko og tandway. Sa yupas buntag, wa man nangita akong tutunlan. Usually mangita na na. Wa man gyud hantod nag-udto, hantod naghapon. Hindi raw talaga naghanap. Niobserbahan niya lang kung meron ba talagang effect yung prayer na nangyari sa kanya. Pagkatapos, wala man. Bumaba ako doon sa barkada ko. Alam ko, nag-iinuman na sila sa oras na ito. Siyempre, pag manglalasing ka, alam mo yung oras ng drinking session ng mga barkada mo. Pagdating niya doon sa baryo, doon na nagtagay-tagay. Nung nakita nila si Dudo, masaya silang inimbita si Dudo. Do! Halina na rin! Oh, maui. Oto. Siyempre, nag-observe nga siya kung ano naramdaman ng katawan niya Pag kinuha niya talaga ang baso, ininom niya talaga. Pag inom niya ngayon, meron siyang naramdaman sa puso niya at sa tiyan niya para daw hinawakan ng mahigpit. Tapos, gibinat ba? Ang sakit. Wala daw sa buong buhay niya. Yun ang pinakamasakit na na-experience niya. Pag tapos niyang inom, tapos gumanon yung kanyang loob ng puso niya, parang hinila sa loob, sabi niya sa baso. Binigay niya balik, tapos sabi niya, umuwi na siya. Dahil sa sobrang sakit. Natagam si Dodo. Di, nagyod mo inom. Hadlok na siya. Nakakaon og tagam. Hantod ron, wa nagyod siya mo inom. Bisan sa og tintal. And he has the inclination to serve God as a pastor. Praise the Lord! Nagkaroon ng total change sa buhay niya. Sino ang nag-overcome sa diablo sa buhay niya? The Spirit of God. The power of God. Tapos sinundan ang pagsubok, yung kanyang anak, nagkaroon ng blood clot sa brain. And the doctor recommended for immediate operation kasi lumulubo na yung brain, tapos yung blood clot lumalaki. Yung bata sumusuka ng sumusuka. Kasi na-aksidente sila yung motor na sinakyan niya kasama ng kanyang misis, yung anak niya,
nakaapak ng bato sa likod nailagay niya ang harap, pero sa likod doon, nabangil bang bato, so yung motor niya, gumanon. Natapon yung asawa niya at anak niya, napalo sa bato. Blood clot sa brain. Yun namang misis niya, nabungi. Laki ng sugat, ang laming tahi dito sa bibig. So, yun. Pray, pray, pray. Nag-decide ang parents na hindi nila paoperahan. Kasi after the prayer, na-pacify ang bata. Even though the son is being pacified from pain and agony due to the impact sa kanyang ulo. And yet the doctor still insisting to have the operation. Dahil sa kanilang nakita, lumaki na raw yung utak at yung blood clot rumarami. Baka hindi na mabuhay yung bata kung hindi operahan kaagad. But when they ask the result, the doctor cannot show the result. Then they decided, wag nang paoperahan. Tumawag dito, sabi ko, sige, if that is your decision, you may do it. Pwede yan. Mag-sign lang kayo ng waiver sa doctor para sabihin nila, hugas kamay na sila. If ever mamatay yung anak nyo sa labas, nag-sign na kayo ng waiver, ibig sabihin yan, it is your discretion na hindi maoperahan. Ilang araw nang nakaraan, tawag ako ng tawag kay Brother John Mark, kumusta na si Japet? Japet ang pangalan niya. Okay na, Pastor. Maayos na siya. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, God is so amazing, wonderful, lahat magagawa niya. Kaya sa buhay natin, be strong in the Lord. Be obedient so that you have already taken the revenge against Satan. Pag hindi ka pa sumunod sa Diyos, until now, you are still servant of Goliath, servant of giants, servant of the fallen angels sa sanglibutang ito. Huwag nating isipin, if ever we have a fight and we have fought a good fight of faith, do not think that you are sufficient by your own. Hindi. Si David, anong sabi ni David? I come unto you in the name of the Lord, that the whole world may know that there is God in Israel. So ganoon din sa buhay natin. Lahat na magagawa natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, from victory to victory, ang Diyos ang ating sufficient. We are sufficient. Our sufficiency is of God. Without Him, wala tayong magawa. Basahin natin yan. 2 Corinthians 3 verse 5. Praise the Lord. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Yes. Praise the Lord. Huwag tayong mag-isip that we are sufficient of ourselves, but always consider our sufficiency is of God. Kaya mag-pray talaga tayo na sino man sa atin dito ay huwag mawala, huwag manghina. You know, when I went to Madsaya, there were some of the members are no longer going to the church. Hindi na nagsisimba. Then I asked why. Ito, may naging kaaway. Ang isa, bakit? Ito rin, meron din naging kaaway. So, bigay ng Word of God. Yung nagsisimba, pinilosip ko. Willing ka ba makipag-reconcile sa kaaway mo? Opo. Then, I asked the members, yung kaaway nito, bakit hindi pumupunta? Hindi nyo ba inayos? Hindi nyo ba tinulungan? Ay, nag-negotiate na kami niyan. Pinuntahan namin ni Pastor 3 times already. Ayaw talaga. Hindi makipag-reconcile. So, mag-pray tayo. These things ought not to continue. Itong mga bagay na ito must not continue. Let not the devil win at the end of the battle. Praise the Lord! So, nangyari, nung papunta na kami doon sa bahay nang hindi magpunta doon, wala. It so happened, nasa Mati. Pababa na kami ng Taganaga. Nagtapos na lang ang service namin, wala. Pinapunta ko, walang appearance. Yung pala, gabi nang dumating.
Mabuti na lang na napahabol pa na pinapapunta ka doon sa Taganaga. Pumunta, to God be the glory, alas 4:30 before the devotional, na fellowship ko, nag-coffee muna kami. Then, nabigyan ang Word of God. Then, he was convinced na magbalikan na sila. Mag-reconcile na sila. Praise the Lord! Yung isa naman din, problema din. Pagdating namin doon sa bahay, doon kami nagparking sa bahay, doon sa hindi sumisimba, sabi ko, kumusta ka na? Unsay problema nimo? Ayaw na paglangan, huwag ka nang magbagal-bagal pa. Bumalik ka na sa Panginoon. Opo, Pastor. Okay, sama ka na sa amin. Doon ko na ikaw prayhan sa dahikan. Kasi may service kami doon, magsama ka. Oh, by the Word of God, by the power of God, sumimba na siya. Ayaw ng Diyos na merong isa sa atin na mawala. Praise the Lord! Oh. Tapos, pagbaba namin naman sa Ignacio, may problema din. May membro doon na nawala ng tainga. Naputol ang dalunggan. Kay nakig sinumbagay sa usa ka magsisimba. Siya, hindi magsisimba sa Holy Place, ibang simbahan. Yung magsisimba sa Holy Place, yun yung kumagat sa kanyang tainga. Sabi ko, asa naman tong nikagat og tainga? Pastor, nilayas na. Gisumunan sa barangay, di na makita. Ko natural, kay nahadlok. Sana yung biktima, pinuntahan namin sa bahay. Pagtingin ko, putol talaga yung tainga. Basta tanaw daw siya sa salamin, maglagot lagi daw siya. Kay katong ngipon, purma, naman din, nag-anana man. Ipaak. So, ang gusto ko, sabi ko sa man, willing ka na amicable settlement? Di ko gusto nga ang problema ninyo magpabilin hantod maabot sa inyong mga anak, mga apo. Wa mo'y kalinaw. Kanang gitawag sa nitibo, rido. Ba siya rido, ubusan ng lahi. Dapat dili na mahitabo. Willing ka ba? Opo, Pastor. Willing ko. Sure ka? Opo. Sige. Ampo ta. Iampo nga akong makita ang imong kaaway. Paghuman niya agto kong kapitan, Kap, istorya na ako itong imuhang constituent dari nga ipa akong dalunggan. Iampo na to, Kap, nga masettle ni silang duha, Kap. Di ko gusto nga magpabili ng ilang bangi. Magsilingan lang sila, magparinti pagir. Akong iampo, Kap, nga makita ang ginako itong tao. Kay balita na ako na adaw dito sa among agtuanan karon sa Kanggusan. So, manakog courtesy sa kapitan, punta kami ng Kanggusan. Pag-interview ko sa mga tao, nandyan daw ang presensya niya. Pero hindi mo makita. Nandyan lang daw. Sa kakapray namin, paggabi, nakita ngayon nagsakay ng motor, approaching sa aming lugar. Sabi ko, parahan ninyo. Ingat, di patawag na ako siya. Mauto ni Agto. Unsa may problema, mauni. You cannot give any judgment without hearing the both parties. Normal lang ang isang partido will speak for his favor. Normal lang yung isang partido will speak for his own favor. Praise the Lord! So, interview. Sabi ko, sige. Di mo pwede hindi harapin yung problema na ito. Dapat ma-settle ito. Kaya pala siya lumayas. Meron palang banta sa kanya. From the mouth of the person na nakaaway niya. So natural, layas siya. Because ganito, i-coordinate natin yan government to government. Tribal chieftain nito, yung membro natin si Brother Ronald, ang baryo kapitan, mag-usap sila. Then samahan kanila, baryo, purok leader at saka yung ikaw, tribal chieftain. I-accompany mo itong taong ito, papunta kay kapitan. Si kapitan naman yung isa. Dapat ma-reconcile kayo. Grabe, magulo ang sanglibutang ito. If you are being overcome by the spirit of darkness, there will be no peace at all. That's why God is the God of peace. And whosoever peacemaker is being called children of God. Praise the Lord! Kailangan meron tayong yung peace. Meron tayong puso na mapagpapatawad.
Sabi ko, salamat po, Lord Jesus. Dahil yung mga problema dito, kayo ang gumawa ng paraan. Malakas kayo kaysa kapangyarihan ng kadiliman na ibig sisira sa kanilang buhay spiritual, sisira sa kanilang relasyon na magkaibigan, magkakapitbahay at magkaparinti pa. Sabi ko, Lord, you are the restorer of the damage that has been done by the evil spirit. Kaya sa buhay natin, the world is being damaged by the fallen angels, and God is the repairer of it. Let us work together with God to repair the breaches. I-repair natin ito. Ipabalik natin ang mga tao sa Diyos. Praise the Lord! Kaya ganun po, i-pray natin. Kasi wala namang pinanggagalingan ng kaligtasan. Sa Diyos lang. At saka yung blessing, sa Diyos lang din. Basahin natin yan. Psalms 3, verse 8. Praise the Lord. Salvation belongeth unto the Lord, and thy blessing is upon thy people. Yes. Salvation belongeth unto the Lord, and thy blessing is upon thy people. So, therefore, tayong lahat, huwag tayong magpakahina, no, sa ating spirituality. Be strong always in the Lord. Whether you are in Russia, meron pa naman tayong mga kapatiran sa Russia. Si Sister Jessie at saka si Sister Weng. Sister Perlita, nandito na. She is bound to America. So, i-pray natin lahat ng mundo that will come. Alam mo ito si Putin. Ano pala ito? Orthodox Christian. Hindi basta-basta. Pag naka-affiliate ka sa word Christian, so meaning to say, you have Christ. Bagay, hindi naman lahat siguro. Meron kasi mga simbahan ngayon. Merong Christ yung simbahan. Hindi naman naniwala kay Kristo na siya yung Diyos. Imagine, tao lang daw si Kristo. Kahit sa langit, tao pa rin siya. Ha? Meron bang tao sa langit? Wala. Walang tao doon. Pag sinabing tao, human flesh. Pag nandoon ka sa langit, kung tao ka sa lupa, you are no longer tao doon. You are angel. You conform to the similitude or the quality of an angelic body. Kaya sinabi ni Jesus, don't you know that up in heaven there will be no more marriage? All will be like as angels. Praise the Lord. Kaya sa sobra nilang pagmaliit ba kay Kristo Jesus, sumubra hanggang doon sa langit, umabot ng pagmaliit nila kay Lord Jesus Christ. But never mind. Let's include them in our prayers. Praise the Lord. Ganun pa rin. Let us win them through the love of God. Itong mga verses ngayon, this is all about in the name of the Lord. No? Yung sinabi ni David, in the name of the Lord, I will defeat you. Ngayon naman, nanaig tayo in the name of the Lord, kaya wala mang ibang greater than here on earth except God. And God should be nandito sa atin para ma-defeat natin ang challenges sa buhay dito na gustong magpahamak sa atin. We need God. We need Christ. Ngayon naman, tayo'y nabubuhay pa. Tayo'y nandito pa. Pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Let us do, hindi na in the name of the Lord. For the Lord. For the name of the Lord. Ibig sabihin yan, we won over Satan in the name of the Lord. Now, out of our gratitude, out of our love, let us do for the name of the Lord. Praise the Lord! Basahin natin yan. Kailan nangyari yan? Sige po. Pakibasa. 1 Kings 8:17. Praise the Lord. And it was in the heart of David, my father, to build an house for the name of the Lord God of Israel. Yan, for the name of the Lord na. Tapos na yung in the name of the Lord, he won. He was blessed because in the name of the Lord, ang gagawin na naman niya, he will render for the name of the Lord. Praise the Lord. Yun nga, i-share ko sa inyo. There was a lady which requested me, nag-request sa ako, paampuan daw tong iyahang lote nga napalit
para iapod-apod sa mga pobre, kana bitang rolat kung tawagin. After the prayer, nahalin lahat. May nabili na naman siyang lupa overlooking Davao City, parang dito banda sa Toril, yung mataas dyan na area. Nag-request na naman sa akin. Kana bang gusto niya na i-bless na naman? I never refused her. Sabi ko, okay, nandito pa ako sa Davao Oriental. Pag uwi ko, tsaka natin yan i-serve. Yung pala, meron siyang sinabi sa akin, Pastor Chit, usually, nag-listen ako sa live mo. Hindi lang ako nagko-comment. Ang ginagawa ko lang, like. Kapag mag-like ka, hindi kita mapansin. Nandoon ka doon sa pinakataas, nag-like, sometimes 300 plus, 200 plus. Maraming nag-like. Pero yung nag-comment, sometimes 90 plus. Wala siya doon. Nandoon siya sa like. Hindi mo makita lahat ng pangalan doon eh. May nag-invite sa akin na 2 pastor dyan sa Huna. Pero kung sa pagkaon pa, nagtilaw na siya. Nagtilaw. Try every spirit. Sabi niya, iba ang aking nararamdaman sa paggamit ng Diyos sa buhay mo. Unta na ay dool simbahan dinhi sa among lugar. Kaya ang akong lugar, mandog man, naba mo'y simbahan sa buhangin. Kaya mayroong buhangin ang sinabi niya. Sabi ko, wala pa so far. Pastor, pwede ba mag-arkila? Para lang na ay holy place. Para makasimba ko. Parang na-touch yung puso ko. I never expect and I never trust na siya ang mag-shoulder sa arkila kasi siya nag-suggest. Wala yan sa atin. Ang punto doon, she has the eagerness. By hook or by crook, kung maari lang, meron talagang holy place doon. Sabi ko, okay, let us try. Baka pwede tayo mag-rent dyan sa Tigato. Kasi ang Tigato, sentro ng Mandog at Kabantian. May members tayo sa Kabantian. May members tayo sa Tigato. Meron tayong members dyan sa Mandog. Si Sister Baby, yung pamilya, nung Balo. Tinawagan ko kahapon, Sister Baby, kumusta? Pastor, gusto gimi mo anha din ha. Malingkamot, pero tungod usahay. Di good malikayan. Kang kawadon. Layo kayo, good. Yung kumao ba? Yan po ninyo nga maka-open ta og satellite church din ha sa Tigato. Praise the Lord! Yeah, sabi ko kay Brad Joshua, Brad Joshua, you try to scout, mag-scout ka dyan. Meron tayong makita dyan. Para at least, yung mga anak ng Diyos na nandoon, makadala pa sila ng sino pang gustong dalhin nila. O di, meron tayong ano doon, ipahandle natin yan ng mga member. Ang dami nyo na ditong mga marunong na. Praise the Lord! At ito si Brad RJ, isa rin ito na ina-assign ko mag-preach. Kaso yung cellphone ko kay Brother Lito, nawala. Hindi ko bakit nawala. Kasi ibubok ko na sana kahapon yung service doon. Sabi ko, ngayon na lang umaga, mag-usap kami. Kasi meron tayong mga house churches dito eh. Ano pa lang ang purpose ng Diyos? To preserve. Sino pa? Si Brad Dongdong. Nagsisikap na pumunta dito. Praise the Lord. Doon yan. Malapit yan. Malapit na yung simbahan doon. By the grace of God. Tapos kahit every first Sunday of the month, magpunta lahat dito para sa Holy Communion. Then ako naman from time to time mag-visit ako doon sa kanila. At least anytime meron tayong naka-station doon. Praise the Lord! Yan man kaya ang purpose natin, to preserve the fruits at will become more fruitful pa. Di ba ang madsayap, isa lang yan? Dahil may mga anak sa Diyos sa kanggusan, nilagyan ang kanggusan. Nagkaroon ng mga anak sa Diyos sa dahikan, malayo ang madsayap, nilagyan ang dahikan. May mga membro sa Taganaga, malayo pa ang madsayap, nilagyan ang Taganaga. Ang San Ignacio, may mga estudyante doon, minsan mga parents doon na nakatira sa San Ignacio sa pagpapaas ng mga bata, nilagyan ng San Ignacio. Ang Mati, hindi maiwasan may mga anak sa Diyos doon, nilagyan ng Mati. What is the purpose? To preserve the fruits. Praise the Lord! Para ma-preserve po ang lahat. Sabi ko, Lord, you are so wonderful. You are teaching us what and how to keep your people spiritually preserved. Kaya, that will be the possibility.
na mangyayari. Kahit si Sister Lilia, malapit na yan, pagtawid niya, ilang ano na lang yan, kilometer na lang yan, makarating na siya doon. If it is the will of God, so be it. Let His will be done. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Lahat ng katagumpayan ay maangkin natin. Huwag tayong matakot anumang mangyari sa sanglibutang ito. God knows when will be the end of the world, and only God can make to come this world to an end. Siya lang makatapos nito. Kaya, pag nasa kamay tayo ng Diyos, alam niya, di niya tayo pababayaan. God will protect us. God knows how to deliver the righteous out of all their troubles. Kaya, manindigan tayo. Huwag nating sirain yung ating spirituality. Magbarog ta nga maligon. Huwag kayong mag-neglect sa pagsimba sa Wednesday at saka Fridays. Huwag kayong manalig sa live. Praise the Lord. Ang live that is only intended for those people who are in abroad, such Dubai, Singapore, Japan, ang Canada, meron na tayong preacher doon. Praise the Lord. Ano pa? Malaysia, meron na rin tayo doong 2 mga pastoras na nag-handle. Itong Auckland, wala pa. Pwede ka mag-live dyan. At saan pa? Africa, America, saan pa? Pero dito, Davao Congregation, di kayo magpunta Wednesday, Friday dahil mag-live kayo. Unless lang kung nagkasakit kayo. Pero kung hindi, if you could come, come. Praise the Lord. Kasi sa narinig ko lang Pastor, lahi gidi ay ng actual, personal, kaysa mag-live rami. Kung anong nasulti man nimo na, nabati na mo na, pagbisita nimo diri. Lahi gyud. O, di ba? Praise the Lord. Kasi yung live kasi, that is for just emergency. Nung nag-declare ang government natin, no worship will be done. You are just only permitted by, ang tawag yan? Virtual. Yung ginawa natin yun. Ngayon, effective man ang virtual. Hindi naman maghinto yung mga tagalabas. Pastor, saan naman yung virtual? Hindi natin pwedeng putulin ito. Ngayon, ang iba sumakay. Praise the Lord. Kung sumakay yung iba, Wednesday, Friday, diri na lang ko, Pastor, mag-live na lang ko. Kunya, sa may gihimo ni mo sa balay, habang ga-live ka, huwag kahihiyon ka, huwag gawas ka, nalib na ni mo itong mensahe. Nya, balik na pod. Unyag dukaan ka, kawakag unlan. Taod-taod, wa na malayan. Ano na yung problema sa live? Well, kung nakakadiri sa actual, you will be obliged to start and to finish the Word of God. Praise the Lord. Dili ka ba ang live, that is just in case merong lockdown. Kaya, pasalamat tayo sa Diyos. Basahin natin para in advance how God will finish the world. Basahin natin. Paano niya tapusin ang mundo? Sige. Una, before the end, anong mangyari? Basahin natin. Matthew 24:6 muna. Sige. Praise the Lord. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Yan, narinig natin yung wars. Why we hear wars? Because there is war. Merong war dyan sa ano. Before that, Yemen at saka yung Arab countries. Yung UAE. Ano ba yan? Oo. Tapos sinundan naman itong Ukraine against Russia. Rinig natin dahil merong gera. At meron pang rumors of war. Yung bang may posibilidad na lalaki o kaya yung mga alliance magkaroon ng suporta. Yan. Pero sabi dito, huwag kayo matroubled. Lahat ng mga bagay na ito kailangan mangyari. But the end is not yet. Before the end, ano ang last sign? Basa, Matthew 24:14. Praise the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Yan. That is the last
sign that God will do before the end of the world. The gospel will be proclaimed to the whole world. I don't know what will be the status of the world. Why is it all people of the world will listen the message of God? Ano kayang gagawin ng Diyos sa buong mundo na makikinig man sila sa salita ng Diyos? Ngayon, do you think they will hear you? No. They have so much businesses. They have so much cares of this life. Pero how come at once ang buong mundo makikinig sa kanyang gospel? Only God knows kung ano. Hindi niya dinatalye dito. Pero there should be something God will do. Meron talagang gagawin ang Diyos. Naalala niyo si Si Digong, in-interview ng yung Arabian media? Sabi ng babae sa kanya, President, hindi ka ba natatakot sa mga statement mo na ina-against mo yung Amerika? Hindi nyo ba alam, America is the greatest alliance in Asia? Bakit nagmumura ka against them? Sabi niya, wala nakikinig sa akin eh. Binabanatan nila ako sa judicial killing. Tapos nag-explain ako, hindi sila makinig. Naghintay ako ng mahabang panahon para pakinggan nila ako. Hindi. Di magmura ako para mapansin nila. Yan sa tao. Praise the Lord. Pero sa Diyos kaya, ano kayang gagawin ng Diyos para mapansin siya, para makinig sila? God has many ways. Praise the Lord. Sino dito ang pinadala ng Diyos pero hindi niya pinansin yung kanyang mission? Instead, going to Nineveh, he went to Tarsis. Sino yan? Si Jonah. Nung sinakyan ni Jonah yung barko, nagkaluko-luko yung panahon. Tinapon na lahat ng kapitan yung mga mabibigat na bagay. The same pa rin ang problema. Malapit na silang malulunod. Until Jonah acknowledged that he is the cause of the tragedy. You may cast me into the sea, kasi I am a servant of God, but I disobeyed His command. Tapon nyo na lang ako sa dagat para lang kayo maligtas. So, kinain si Jonah ng balyena. Sabi ng Diyos sa balyena, balyena, wag mong i-grind si Jonah. Maimpatso ka muna ng 3 araw. Maimpatso ka man talaga pag hindi mahilisan, di ba? Kailan na-realize ni Jonah para siya magpakumbaba? 3 days pa. Baho doon. Anong lahat ng discomfort nandoon na? Sabi niya, Lord, forgive me. Now, I will obey you. Ayun. Sabi ng Diyos, sige, balyena, ihatid mo si Jonah sa address na ito. Wala pang GPS noon. May GPS na ang Diyos. Praise the Lord! Sinuka si Jonah doon sa shore ng Nineveh. Then after that, Jonah did give the warning from God. Ganun po, hindi natin alam, maraming ways ang ating Panginoon Diyos. So, how God will end this world? Basa, anong paraan? 2 Peter 3:7. Praise the Lord. But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of the ungodly men. See? Anong reason? Bakit niya ito gugunawin? Against ungodly. Against the people who do not believe God. Yun. This is out of the wrath of God. So, sa actual na, anong gagawin ng Diyos? Last verse, 2 Peter 3:10. Praise the Lord. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Yan. Ano ang involved sa katapusan ng lahat? Heavens
pati yung mga heavens, heavenly bodies, planets, everything, shall pass away with a great noise, and the elements and shall melt with fervent heat. The earth also, and the works that are therein, shall be burned up. That's how God will finish the world. Kaya tayo, huwag magpanghina-hina sa panampalataya, or else you will be included from the wrath of God. Kaya napakadakila ang Diyos. God so loved the world. Inibig niya talaga ang tao para lang maligtas at walang mapapahamak. So be strong in the Lord and face the challenges in the name of the Lord and do for the name of the Lord. Gawin natin para sa Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Pasalamat tayo kay Jesus dahil meron tayong tagapagligtas na dumating sa buhay natin. We are not helpless, we are not hopeless, but we have this same God who delivered David out of the hand of giant. Praise the Lord. Alright, bago tayo mag-proceed sa closing song, yung mga first timers, may I ask, please come forward.